Super Boboy ni Angelica A. Ochigi. Noong taong 1989 sa lungsod ng Don Carlos, Barangay Pinamaloy, may naganap na himagsikan. Ito ay kwento tungkol sa isang bata na nagkaroon ng himala at naging isang superhero na siyang sumagip ng maraming buhay at nagbigay ng katiwasayan at pamumuhay na may kapayapaan. Ito ay kwento na nakalap sa lungsod ng Don Carlos, Bukidnon sa barangay ng Pinamaloy na kung saan din matatagpuan ang tanyag na Lake Pinamaloy. Ang kwentong ito ay gawa-gawa lamang at ang mga nabanggit din ay mga katang-isip na mga nilalang na naisali rito. Noong unang panahon, may nanirahang isang malaking pamilya sa barangay Pinamaloy. May 10 magkakapatid na naninirahan sa isang simpleng bahay at ang kanilang ama na si Manong Toryo ay isang karpintero at ang kanilang ina ay si Aling Gaga na nasa bahay lamang nag-aalaga sa mga nakababatang kapatid. Si Buboy ay ikapito sa kanilang magkakapatid. Siya ay kaiba dahil may espesyal siyang katangian at naiiba ang kanyang pananaw sa buhay sa murang edad pa lamang. Isang araw, sinalakay ng mga NPA ang barracks ng Don Carlos, Bukidnon na kung saan sa barangay Pinamaloy ito naganap at maraming residente ang nakatira rito. Ang mga tao ay balisa, sobrang takot na takot at nagsitakbuhan. Sabi pa ng mga kapitbahay ni na Boboy na, "Aling Gaga, magsitago kayo dahil sinalakay tayo ng mga NPA." Dali-dali namang tinipon ni Aling Gaga ang kanyang mga anak. Tinawag niya ang mga ito dahil naglalaro ito sa labas ng kanilang bahay kasama ang mga kapitbahay nito. Bit-bit pa niya ang sanggol nilang buwan pa lamang ipinanganak at si Boboy naman ay buntot ng buntot sa kanyang ina dahil nababalisa na sa nangyayari sa kanilang paligid. Nagsitakbuhan sila sa kanilang bahay ng kanilang kapitbahay na kung saan may 3 pamilya na nakatago doon sa ilalim ng paksol. Ang paksol ay isang hukay sa ilalim ng bahay na kung saan ang mga tao ay doon nagtatago sa panahon ng gyera. Nakitago ang pamilya ni Aling Gaga kasama nito ang kanyang anak na si Buboy at 3 pang mga nakababatang kapatid. Noong panahong iyon, wala ang asawa ni Aling Gaga dahil pumunta sa ibang bayan upang maghanap buhay bilang isang karpintero. Nakatago na sila sa ilalim ng paksul at pagkaraan ng ilang oras ay wala ng mga putukan kaya napagpasyahan ni na Aling Gaga na umuwi na sa kanilang bahay dahil ang mga kapatid ni na Boboy ay papauwi na rin at baka kung napano na ang mga ito. Takot na takot pa rin sila sa mga pangyayari at ito ay isang nakakatakot na karanasan na kanilang napagdaanan. Dahil sa haba ng panahon, hindi sila nag-aakala na may ganoong karahasan na mangyayari sa kasalukuyan. Pagka-uwi nila, si Boboy ay nakatulala sa labas ng bahay, hindi umiimik dahil si Boboy ay hindi nakakapagsalita at para bang may sariling mundo. Nang tinawag siya ng kanyang ina, dali-dali itong pumalipas at tumungo sa kanyang ina. Alalang-alala rin ang kanyang ina sa kanya dahil alam nila na naiiba ito sa iba pang mga anak ni Aling Gaga. Pag lumapit si Boboy ay para bang aso na sinusudsud niya ang kanyang ulo para malaman ng kanilang ina na narito siya. Ang araw ang nakalipas, tumatak sa isipan ni Boboy na gumawa ng sariling paksul. Tinawag niya ang kanyang ina na, Ma! At agad niyang ipaniliwanag sa kanyang ina ang kanyang plano na gagawa raw siya ng paksul. Ginamit lamang niya ang kanyang kamay at nagsagawa ng mga senyas upang maintindihan ng kanyang ina. Sabi pa ng kanyang ina, "Ano boy? Ano ang gusto mo sabihin?" Agad na inulit niya ang kanyang pagsenyas hanggang sa naintindihan ito ng kanyang ina. Sabi pa ni Aling Gaga, "Huwag na boy. Hindi mo kaya sa edad mong 11 anyos, hindi mo pa kaya ang magbuhat ng piko sa paghuhukay." Ngunit, nagpupumulit ito at palingo-lingo at hindi sumang-ayon dahil para raw sa kanilang kaligtasan ang kanyang ginagawa. Sinabi naman ni Aling Gaga, "Boy, hintayin na lang natin ang tatay mo at para siya na ang gagawa ng paksul." Pero matigas talaga ang ulo nito. Pagdaan ng ilang araw, nagsimulang maghukay si Buboy sa gilid ng kanilang bahay at unti-unti itong nagkaroon ng hukay at paminsan-minsan kapag nakakaramdam siya ng pagod, magpapahinga siya ng ilang araw at nasa loob lang ng bahay. Buong araw habang ang kanyang mga kapatid ay abala sa paglalaro sa labas ng kanilang bahay. Sa kanyang pagmamasid,
pag nakikita niya ang kanyang mga kapatid na walang suot na tsinelas ay agad niya itong bibigyan dahil ayaw na ayaw niyang makita na marumi ang kanyang mga kapatid. Siya ay napaka-maaalahanin at maalaga sa kanyang mga kapatid dahil tuwing gabi sa kanilang pagtulog ay siya ang maghahanda ng kanilang higaan sa sahig at isa-isa sa kanilang mga kapatid ay may una na. Matapos maglaro ng kanyang mga kapatid, ay nililinisan niya ang mga tsinelas nito at ipinapasok sa loob ng bahay. Dumating na ang araw na nakauwi na ang kanyang ama galing trabaho sa ibang bayan. Dali-daling tumakbo si Buboy at sinusod ang kanyang ulo sa kamay ng kanyang ama na para bang aso na nagpapalambing. Masayang-masaya siya dahil may makatutulong na sa kanya upang maghukay ng paksol. Ngunit hindi sumang-ayon ang kanyang ama at nag-usap ang kanyang ama at ina tungkol sa ginawa ni Buboy. Sabi ng tatay ni Buboy, "Ano ka ba naman gaga? Ba't hindi mo inawat ang iyong anak sa paghuhukay? Napakabata pa niyan para sa mga gawaing iyan." Galit na galit ang kanyang tatay. Ani pa ng kanyang nanay, "Inawat ko naman, ngunit napakatigas talaga ng ulo. Hinihintay ka pa nga niyang makauwi upang humingi siya ng tulong na maghukay dahil gusto niyang gumawa ng paksol dahil nung nakarang araw ay sinilakay ang ating barracks ng mga NPA at nakitago kami kina Aling Lugring, bitbit ko pa ang ating mga anak dahil wala ka rito." At napagtanto ng kanyang ama na mali ang kanyang ginawa dahil pinagalitan niya kaagad si Buboy. Tinawag ng kanyang ama si Buboy. "Boy, halika boy!" ani pa ng kanyang ama. Dumating si Buboy matamlay at nakasimangot. Sabi naman ng kanyang tatay, "Boy, pasensya ka na anak, hindi ko naman alam na ganoon pala ang intensyon mo at napakagaling mo anak dahil iniisip mo talaga ang kaligtasan ng inyong mga kapatid." Agad naman niyakap ni Buboy ang kanyang ama. Nagtulungan silang dalawa na maghukay dahil ang iba pa nito mga kapatid ay napakatamad at ang kanyang mga nakakatandang kapatid ay abala sa pag-aaral at ang iba naman ay nag-asawa na. Ngunit, kailangan ng umalis ng kanyang ama upang bumalik sa ibang bayan para magtrabaho at naiwan si Buboy sa paghuhukay at inabot ito ng 2 buwan upang matapos dahil napakalaki ng paksul na kanyang ginawa para magkasya ang kanyang buong pamilya. Pagkalipas ng ilang linggo nang matapos ni Buboy ang paksol, bigla siyang nanghina at nilagnat. Hindi nila mapaliwanag kung ano ang nangyari kay Buboy. Hanggang sa sumakit ang kanyang tiyan at sumuka siya ng parabang putik at napakabaho nito. Agad naman na tinawag nila ang kanilang kapitbahay na albularyo. Sabi ng albularyo, "Aling gaga, ang iyong anak ay pinaglalaroan ng mga masasamang espiritu at ginagambala ang kanyang katawan. At siya ay ipinagpapabayad sa kanyang ginawang pangangambala rin sa mga nilalang na ito." At nagtaka si Aling Gaga kung ano ang dahilan at saan nagkasala ang kanyang anak na hindi naman ito nakikipaglaro o lumalabas ng bahay. Ani pa ng albularyo, isa sa mga anak ng mga nilalang na ito ay namatay dahil sa paghuhukay ni Buboy ng paksol. Kaya napagtanto ni Aling Gaga na yun pala ang naging dahilan kaya nag-alay sila sa paksol ng kung ano-ano at humingi ng tawad. Gumaling naman si Buboy pagkatapos ng pagbibigay alay nila. Ngunit may ramdam silang pagkakaiba at unti-unting napansin ni Aling Gaga na may mga salita na lumalabas sa bibig ni Buboy. At pagkalipas ng ilang mga linggo ay nagsimula na itong makapagsalita. Dahil ang albularyo pala ay may ibinigay kay Buboy na anting-anting na kung saan ito ang naging dahilan ng pagsisimula ni Buboy na makapagsalita. Si Buboy pala ang pinasahan ng albularyo ng kapangyarihan upang iligtas ang sanlibutan. Iligtas ang mga taong nangangailangan ng tulong at alam na pala ng albularyo na siya ay malapit ng pumanaw, kaya ang napili niyang tugunan ng kanyang kapangyarihan ay si Buboy. Dahil believe siya sa batang ito at ito ay may kakayahang iligtas ang mga taong nasa panganib at kayang tumulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. Pataas ng pataas ang edad ni Buboy hanggang siya ay naging binata na. Napagtanto niya na may angkin siyang kalakasan upang wasakin ang pader at hindi siya nakakaramdam ng kahit anong sakit kahit pa man siya ay mabagok at mauntog. Na para bang may pumoprotekta sa kanya upang siya ay hindi masaktan at hindi basta-basta malalapitan. Ito pala ay isang habak na isinabit ng albularyo sa kanyang bewang. Ito ay nagbibigay proteksyon sa kanya.
Alam na pala ng albularyo na darating ang panahon na hindi na mga NPA o kahit ano paman ang sasalakay sa kanila. Ngunit ito pala ay mga aswang tulad ng mga lamang na mga manananggal, kapre, sigbin at iba pa. Hindi alam ni Boboy na siya ay may kakayahang makipagsapalaran, makipaglaban sa mga masasamang elemento na ito. Dahil ang mga ito ay gumagambala sa mga taong naninirahan sa Barangay Pinamaloy. Nangunguha ito ng mga bata at hindi na mahagilap ng kanilang mga magulang. Marami na ang nawala ng anak pati na rin ang alagang hayop tulad ng baka, kalabaw at kambing ay kinakatay na rin ng mga sigbin. Mga panghanap buhay ng mga residente ng Pinamaloy tulad ng pagkakaroon ng mga hardin sa labas ng bahay ay sinisira na ng mga elementong ito. Isang araw, habang naglalakbay si Buboy papunta sa sentro ng bayan ay may kasalubong siyang isang matandang babae na nakasuot ng belo na itim at nakakatakot ang itsura ay lumapit sa kanya. Ani pa ng matanda, "Bakit hindi mo ginamit ang binigay ng matandang albularyo sa'yo? Hindi mo ba alam na laganap sa ating barangay ang mga krimen tulad ng nawawalang mga bata? Mga hayop na kinakatay ng mga masasamang elemento? Naku, hiyo! Tulungan mo sila! Kailangan kanila." Naguguluhan si Buboy sa sinabi ng matanda at tinanong niya ito kung ano nga ba ang ibig sabihin ng kanyang sinabi. "Nanay, hindi po kita maintindihan. Ano po ba talaga ang gusto niyong gawin ko? Wala naman po akong maitutulong dahil hindi ko naman po alam kung papaano." At sabi naman ng matanda, "Di ba may anting-anting ka na sinabit sa iyo ng matandang albularyo nang iniligtas kanya mula sa masasamang espiritu dahil sa paghukay mo ng paksol? Gamitin mo iyon! Bibigyan ka nito ng kakayahang lumipad at hanapin kung saan pumupunta ang mga masasamang elemento at iligtas mo ang mga bata na nais nilang katayin, pati na rin ang mga hayop na siyang tumutulong sa gawaing bukirin." At pagka-uwi ni Buboy, sinabi niya ito sa kanyang ina at tinanong niya rin ito kung totoo ba ang kanyang narinig na marami ng mga batang nawawala. Sabi naman ni Aling Gaga, "Oo boy, totoo ang balita. Ang anak nga ni Aling Laida ay nawawala 3 araw na ang nakalipas at hindi pa rin nakikita." Kaya naman napagtanto ni Buboy na dapat niyang gawin kung ano ang ibinili ng albularyo sa kanya. Pagsapit ng gabi, kinuskus ni Buboy ang anting-anting na nasa kanyang bewang at totoo nga, nagsimulang lumipad si Buboy at kailangan niya lamang itong kontrolin. Nag-ensayo si Buboy kung paano niya gamitin ang kanyang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula na si Buboy sa kanyang paglibot-libot sa kanilang barangay upang magmasid kung may masasamang elemento na sasalakay. Nakita niya mula sa itaas ang isang manananggal na naputol ang kalahati nitong katawan at nagsimulang lumipad at naghahanap ng batang kukunin. Tahimik na sinundan ni Buboy ang manananggal nang kukunin na sana ng manananggal ang bata ng kanyang nakita na naglalaro ay agad na sinunggaban ito ni Buboy at hinila niya ang manananggal hanggang sa himpapawid at binali ang mga pakpak nito. Kaya tuluyang nalaglag ang manananggal sa isang kalye at nakita ito ng mga tao. Nagsisigawan sila at pinuri si Buboy at tinawag siya na Super Buboy. Hindi pa ito ang katapusan ng lahat dahil sa sumusunod na gabi, pinagmasdan pa rin ni Buboy ang kapaligiran at nakita niya ang isang sigbin na kakatayin na sana ang isang baka at dali-dali niya itong hinuli at pinasok sa isang sako at maya-maya pa ay naging pusa. Marami na mga krimen na nalutasan ni Buboy at hindi na muling naging balisa ang mga naninirahan sa Barangay Pinamaloy at nakakatulog na sila ng walang takot at hindi na balisa. Dahil sa kapangyarihan at kagitingan ni Buboy, may isang babae na humanga sa kanya at ito ay nagngangalang Maria. At kurusunada naman ito ni Buboy kaya ay niligawan niya ito at sila ay naging magkasintahan at nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Nagtungo naman si Buboy sa bahay ng kanyang sinisintang si May at humingi ng pahintulot sa kanyang mga magulang na siya ay aakyat ng ligaw at pumayag naman ang mga magulang ni May. Ngunit sa kalagitnaan ng pagbubuntis ni Maria ay dumating din ang araw na ang lahat ng ginawa ni Buboy ay mahihangganan. Tulad na lamang ng matandang albularyo na pumanaw. Dahilan nito ay ang sobrang paggamit ng lakas at kapangyarihan na nagdudulot ng kahinaan at paninikip ng dibdib at hanggang sa matuluyan. At dito nagtatapos ang kwento ni Super Buboy.